Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong colored portrait. Bali dito, ipiprint muna natin yung stencil nung pinaka-piyesang gagawin natin. Gamit ko nga pala ditong printer, Epson M1120. Yan po yung ginagamit natin na pag-print para medyo mas mapadali yung pag-i-stencil natin. So dito ang kulay na ginamit ko dito is dark brown at saka may kombinasyon siya ng red tsaka white. Pero mamaya na natin ilalagay yung white. Unahin lang po muna nating magawa yung mga babang part bago natin lagyan ng puti. Tapos dito naman sa balbas niya, ginamitan naman natin siya ng 3RL. Sa ganitong size, 3RL lang po yung mas okay na gamitin. Para mas magawa natin na maayos yung mga detail ng balbas o mga bigote ng mga ginagawa natin portrait. Size na itong portrait na to ay naglalaro siya sa 3 by 6 inch or 3.5 by 6 inch kung di ako nagkakamali, basta nandun lang yon sa mga size na yon. So natapos na natin yung labi niya. Dun sa lips niya, kinuha ko muna yung hulma o yung shape nung pinakalabi niya bago natin kinulayan ng maroon. Tapos nagmix tayo dito ng medium skin tone. Tapos sinawsaw natin sa maroon. Meron tayong brown dyan na ginamit din sa labi niya. Basta ganun lang yung yung mga kulay na ginamit ko dito, minimix-mix ko lang. Yung mga kulay na yon, medium skin tone. Minsan gumagamit tayo ng dark magenta o kaya ng magenta. Tapos kung medyo kailangan nating i-light, gagamit tayo ng puti. Mixing lang din, sausaw sa puti, sausaw sa medium skin tone para mas mapalight natin. Basta doon lang maglalaro sa mga kulay na yon, yung mga ginagamit kong tinta. Dito naman sa mata niya, ginamitan natin siya kanina 3RL din para doon sa shape din ng mata niya. Siyempre kailangan kunin ko muna yung mga shape niya, tapos papasadahan ko naman siya ng Magnum. Sa size naman na ginagamit ko, pampatay nung pagkasolid nung pagkakalinya ko sa mata, ang ginagamit kong size ng Magnum ay 9M1. Kung wala naman kayong available na 9, pwede tayong gumamit ng mas maliit, pwedeng 7M1, pwede ring 11M1 naman kung malaking size yung gamit nating needle. Ganun po yung ginagawa ko para po mapalambot ko yung itsura ng mata niya para magmukha siyang realistic. Ganun din sa lips, ganun din yung size na ginagamit ko. Kung wala akong 9, 7M1 po ginagamit ko. Dito sa part ng tenga, bali dun sa kinokopya kong reference, talagang luma na yung picture, so malabo. So kung gumamit pa tayo ng apps para mapalinaw yung reference o yung picture na sinend ni client para mas makita natin yung detalye, para mas makopya natin. Kaso dito sa isang tenga na to, talagang nawala na halos. Wala na makikita ng detalye, parang wala lang, parang walang tenga, ganon. So ginawa ko na lang ng paraan, nag-freehand na lang ako dyan sa part na yan. Tapos sinabayan ko na lang yung kabilang tenga para hindi magkalayo yung itsura. Ginamit ko dito, gumamit tayo ng dark brown, ng caramel at saka dark skin tone dito sa part ng tenga na to. Tapos gumamit tayo ng light gray. Ayan, may light flesh tone din siya. Tapos isasawsaw ko lang yan sa wash, parang magiging gray yung lalabas sa kanya. Basta light wash lang din, light gray yung niya. Hindi ko na siya ginamitan ng puti tapos isasawsaw sa para maging gray. Bali ginamit ko na lang din yung light flesh tone na kinulay ko sa mga light part ng tenga. Tapos sinawsaw ko lang sa wash kasi magmumukhang gray din naman yun eh. So yun yung ginamit ko naman sa mukha niya.
Gumamit tayo dyan ng dark brown, gumamit tayo ng brown, gumamit tayo ng brown sienna, gumamit tayo ng dark skin tone, gumamit ng caramel, tapos light flesh tone. Tapos yung mga puti na nakikita nyo, yung reflection ng mukha niya, syempre gumamit tayo dyan ng white. Pero yung iba, hindi po white yung ginamit dyan. Gumamit tayo ng light skin tone. Tapos nagmix tayo ng puti tsaka light skin tone. Yan, kung makikita nyo, yung part ng ilong niya, yung pinakaibabaw ng butas, light skin tone yan. Tapos minix ko sa sa puti para mas mag-light pa siya. Kasi hindi po lahat ng highlights natin yung pinuputian, hindi po talaga puti. Minsan nadadaya lang tayo ng paningin natin, pero kung titignan mong maigi talaga, makikita mo talaga na hindi siya puti. Minsan naman puti, pero lang, mga medium white lang o kaya light white, ganun. Dito naman sa may buhok, ginamitan ko dito ng 15M1 sa mga solid black na kulay na yan. Tapos ito namang pinakaguhit nung sombrero na ginagawa natin. Pwede kayong gumamit dyan, ang pinaka the best dyan sa ganyan, 9RS o kaya 11RS, basta depende sa size na ginagawa nyo. Kasi isang pasada lang gagawin nyo pag gaganon. Medyo mataas na bolts, tapos mabagalan yung hagod para ka lang naglilinya. Ganun yung diskarte sa ganun. Yung pinakaguhit lang Pero dito kasi ginamitan ko na lang siya ng 15M1 kasi parang yun lang naman yung part na paggagamitan. So hindi na ako naglabas ng karayom na RS kasi kaya naman din siyang gawin gamit yung Magnum. Kasi isa lang naman siya. Kung marami yan, maglalabas ako ng karayom na RS. So dito, kung makikita nyo yung sombrero, ginamitan ko siya ng dark gray, medium gray, at saka light gray. Yun po yung mga transition na ginamit natin yan. Tsaka tayo nagputi. Yun po yung sa pag-mix naman ng gray, madali lang naman kung medyo may gamit ka ng dark gray, pwede ka namang pwede mo siyang gawing medium gray sa pamamagitan ng pagmimix mo ng puti at saka nung gray, magiging medium na yon. Kung gusto mo namang light gray, puti, mas maraming puti kaysa sa gray. Hindi ko lang kung nagigets nyo yung mixing. Dun lang yon sa ink caps at saka sa pinaka-tip nung karayom natin. Dun lang po ang mixing natin. Hindi na tayo nagmi-mix ng mga tinta pagka konti lang naman yung pasasadahan natin. So ayan, dito sa pyesa na to, maganda yung balat ni client. Talagang napalabas ko yung pagiging realistic niya kasi may ibang balat na na mahirap magpalabas ng kulay. Kahit gaano kakagaling na artist, talagang minsan sa balat din ang problema. Kagaya nung halimbawa, nagsisimula ka pa lang, namamagana ka agad, nagpapantal, magchi-chicken skin. Dun sa chicken skin, yun po yung balat na bumubuka yung mga pores ng balat. Yung parang butas-butas siya. Medyo mahirap pong papasukan ng ng tinta. Halos tumatalbog lang kasi yung karayom kapag ganun na yung itsura ng balat. So ang ginagawa ko sa ganun, pinapahinga ko muna kasi minsan naman nagpa-flat yung balat, nawawala yung chicken skin niya. Swerte natin pag ganun yung nangyari sa balat. Kumbaga yung namaga ngayon, pero after mga ilang minute siya nagpa-flat. So madali na siya uling haguran. Yun nga lang, medyo masakit na kasi namaga na siya, tapos napahinga na, tapos tutusukin uli natin. Kaso wala naman tayong ibang choice kundi gawin pa rin yung part na iniwan natin kasi nga kailangan So, mabubutas yung mabubutasan tayo ng detail kapag hindi natin binalikan yon. So eto na nga yung ating finished product.
Doon po sa mga nagtatanong, yung iba kasi nagawa natin hindi naman realistic yung kinalalabasan talaga. Yun na nga po yung nagiging problema minsan sa balat. Yun na nga po yung medyo mabilis mamaga tapos matagal mawala, tsaka yung chicken skin. So ang hirap talaga gumawa ng ganun, ang hirap mapalabas nung kabuuan ng pyesa kasi nga yun yung nagiging problema, yung maga tsaka yung chicken skin. Tapos hindi natin kaagad mapalabas yung kulay dahil nga dun sa ganung klase ng balat ni client. Pero ang importante, ginagawa natin lahat ng makakaya natin para mapaganda natin yung mga gawa natin. Yun naman ang importante, gawin natin yung best natin para maipakita natin sa kanila na kahit nahihirapan tayo, gusto pa rin nating mapalabas yung pyesa na pinapagawa sa atin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyong maiksing kaalaman. Pasubscribe ng ating YouTube channel, Dads Galarpe Tattoo ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.